Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Meron bang limitasyon ng paggamit ng Bible app? Or kailan ba dapat nating gamitin ang ating Bible application? Yan ang tatalakay natin sa video ito. Alam nyo mga kapatid, napaka-high-tech na po ng panahon natin ngayon. Pagdating sa bahay, pagdating sa sasakyan, pagdating sa mga eroplano, pagdating sa mga kalsada, or pagdating sa mga appliances, at any gadgets mga kapatid, like computers, at lalong-lalo yung cellphone. At mapapansin nyo, habang pa-modern ngayon, grabing high-tech, panipis naman ng panipis ang mga ano ngayon, mga gadgets ngayon, paliit ng paliit. 'Di ba? Yung cellphone dati pwedeng sabi nga nila, ang cellphone dati malalaki, pwedeng pwede daw ipangkalso sa sasakyan. Okay? Pero ngayon grabe na mga kapatid, panipis na ng panipis ang mga cellphone at kung mapapansin nyo, halos nandun na lahat sa cellphone. Okay? Yung orasan at yung cellphone dati magkahiwalay yan. Ngayon yung oras nandun na sa cellphone. Dati yung libro at yung cellphone or computer ay magkahiwalay. Ngayon may mga PDF na, ngayon may mga soft copies na, ang dami na, napakabilis na lang mag-scan. Okay? At doon na nagbabasa karamihan yung mga estudyante. Dati pupunta pa sila sa library pero ngayon iilan na lang po ang mga estudyanteng pupunta sa library at naghahanap ng mga libro. Okay, karamihan kasi sa PDF na, nagda-download na lang sa Google or saan man. Okay, napakabilis ngayon mga kapatid at halos lahat ay nasa cellphone na. Ngayon, ang isa sa napansin ko mga kapatid, pati yung Bible, meron na po tayong tinatawag na Bible app. Okay, ewan ko kung meron na kayong Bible app sa inyong cellphone, pero napansin ko sa karamihang mga Kristiyano, meron na po silang mga Bible application. At nais ko pong i-share sa inyo ito mga kapatid para maging aware po tayo sa nangyayari sa panahon natin ngayon na pa-modern na tayo ng pa-modern, grabe ng high-tech, baka naman pati yung ating final authority which is ang Bible ay baka masalaulan na po mga kapatid. So dahil sa high-tech na tayo, nagkaroon na rin po ng soft copy ng Bible which is yun yung Bible application. Meron bang limitasyon ng paggamit ng Bible application? Yes, meron mga kapatid. At para sa akin hindi po masama ang paggamit ng Bible application pero meron po yung mga limitasyon. Kailan ba dapat natin gagamitin ang ating Bible application? Number 1, kapag magre-research ka ng mga words, phrases, mabilis mo pong makita dahil sa Bible application. Okay? Dati, kailangan mo pang humanap ng mga libro na pagkakapal-kapal nung ako ay Bible student. Pupunta kami sa library dati at meron pa kaming mga concordance doon na malalaki. Doon kami tumitingin, tinitignan namin yung mga words na aming mga hinahanap. Ngayon, may soft copy na po ng concordance at sa cellphone na lang at sa Bible app. At talaga namang pag sinearch mo yung word na yun, napakabilis lang. Makikita mo kung ilang words yun at makikita mo yung mga verses at yung word na hinahanap mo kung saan bandang mga verses yun. So napakabilis na lang po. Napapakinabangan po natin mga kapatid ang Bible application pagdating sa mga pagsa-search ng mga words or phrases. Pag ako nag-aral, ganun din po yung ginagawa ko kaya napakabilis ko pong makita. Number 2, kapag magsisend po tayo ng mga Bible verses sa ating mga friends sa Facebook or sa mga groups, napakabilis na lang po. Buksan mo lang sa Bible app, i-copy-paste mo lang yung verse na nais mong isend at ipi-paste mo doon sa group or sa mga friends mo and then isi-send mo agad. That's it. So, ang bilis lang masend po, di ba? Dahil yan sa Bible app. Number 3, kapag nasa biyahe. Pag ikaw ay nasa biyahe, siyempre, hindi mo naman mabuklat ang Biblia. So, since nasa biyahe ka at nasa bulsa mo lang ang cellphone at may naalala kang verse, mabilis mo lang makuha sa iyong bulsa at ma-check kung ano yung verse na yun sa pamamagitan ng Bible app. So, maganda yan pag nasa biyahe ka. Mabilis mo lang makita yung verse na nag-pop up sa isip mo habang nasa biyahe ka. And then number 4, magagamit mo po ang Bible app kapag nag-brown out. Okay? So, since nag-brown out at madilim, hindi mo naman magagamit yung Bible na ginagamit natin. So, anong dapat natin gawin? Kung hindi pa lowbat ang iyong cellphone, since yan ay may liwanag, pwede mong buksan yung Bible app. Kung gusto mong mag-devotion or kung gusto mong tumingin ng mga verses dahil nga brown out, walang ilaw at okay pa yung cellphone mo.
So maganda yan. Pero kung hindi naman brown out, huwag ka dyan mag-devotion. May ilaw naman, so buklatin mo yung Biblia mo. Ayan mga kapatid, nakita po natin ang mga limitasyon sa paggamit natin ng ating Bible application sa cellphone. Ngayon, saang mga gawain na dapat hindi mo ginagamit ang Bible application? Number 1, kapag ikaw ay magdi-devotion. Mga kapatid, pag ikaw ay magdi-devotion, huwag ka dyan sa cellphone mo, huwag sa Bible app. Kasi ang mangyayari niyan, habang nagdi-devotion ka dyan, binabasa mo dyan, paano kung may mag-pop up na mga messages? Paano kung may mag-pop up na may tumawag? Okay? So, may interrupt ka kaagad. Tapos pag may text sa'yo, tapos emergency, magugulat ka agad hanggang sa hindi mo na matatapos ang iyong devotion. Bilis ka ma-interrupt pag may mga messages or tawag. Number 2, kung ikaw ay binigyan ng ministry na ikaw ang mag-Bible reading sa Sunday or sa mga services, kung ikaw ay pupunta sa pulpito, dalhin mo po ang iyong Biblia at ito po ang gamitin mo kapag ikaw ay nag-Bible reading. Huwag mong gagamitin yung cellphone kasi nga, yun nga, kung nag-Bible reading ka at biglang may mga messages or may tumawag, may interrupt ka, mawawala ka sa iyong focus, sa iyong ministry sa Bible reading. Kaya this is our final authority. Okay, dadalihin natin ito sa pulpito, hindi yung gadget pagdating sa Bible reading. Number 3, of course, kapag ikaw ay magpipreach sa pulpito. Again, this is our final authority. Ito po yung tradisyon nating mga Kristiyano na itong libro, sabi ng Biblia, this book, Joshua 1:8, this book of the law. Hindi po sinabi na this cellphone, this Bible app. Ang sinabi ay this book. Pag sinabing book, ito po yun mga kapatid, ang Biblia. So pag nag-preach tayo ito yung gamitin natin. Kung may outline ka nakalagay sa cellphone, din gamitin mo yung cellphone mo na merong outline. Pero kapag nagbabasa ka at pag nagpipreach ka, ito talaga yung gagamitin. Yung outline sa cellphone mo, support lang naman yan eh. Okay? Pero ito talaga yung dapat mong gamitin pagdating sa pangangaral. Lalo na kapag naging bombastic ka na at iningat mo yung Biblia, hindi naman pwedeng iaangat mo yung Bible application, yung cellphone. Hindi, ito talaga, Word of God. This is the Word of God. Okay? Kaya ito talaga yung dapat natin gamitin kapag tayo nag-preach mga kapatid. Kaya preachers, modern na tayo ngayon, pero this is our old-fashioned way. Okay? Itong salita ng Diyos. This book of the law. Sabi ng Biblia sa Joshua chapter 1 verse 8. Number 4, kapag ikaw ay nag-soul winning. Siyempre, pag lumabas ka at nagturo ka ng salita ng Diyos sa mga tao, so napakahalaga na ito po yung ating i-represent, hindi yung Bible application. Kaya kapag ikaw ay nagturo sa kanya at nagpabasa ka ng Biblia, kailangan mo po itong buklatin, okay? Sapagkat ito po ang salita ng Diyos, ito po ang makapangyarihan, this is the Word of God, ito yung bubuklatin natin sa mga tao, okay? Kaya yung Bible app, hindi po yan advisable na gamitin pagdating sa soul winning. Kasi nga, yun nga, kapag may tumawag, kapag may mga messages, may interrupt ka habang ikaw ay nagtuturo. Pero pag ito ang gamit mo, wow, makakapag-focus ka. Kaya mga kapatid remember, maganda po ang Bible application, pero meron po yung limitasyon. Dapat we know our limitation. Bagamat high-tech na tayo sa panahon ngayon, pero wag nating sabayan ang pagiging high-tech kung ito ay medyo naaalis na ang kabanalan. Okay? We have old-fashioned way, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, kahit na high-tech na ang panahon ngayon, kaya po nitong makasabay. Kahit anong klaseng panahon ngayon mga kapatid, kahit na nasa modern na tayo, kaya po nitong makisabay. Okay? Kaya mga kapatid, kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Kaya maraming salamat po. Just share, like this video, and subscribe. God bless you all. Ingat po tayong lahat.